Hi po sa inyong lahat muli. Welcome po sa aking YouTube channel na Thinking Pinoy First. So meron po tayong pag-usapan ngayon tungkol kay PBBM, kay Juan Ponce Enrile at kay Senator Bato. Maaring alam nyo na po ito pero ating pong pag-usapan muli. Ang una po ay tungkol kay Senator Bato. Hindi ho ba nakarang araw lang ay mayroong mga ugong-ugong o mga viral na sinasabi siya ay aarestuhin na o may warrant of arrest na. So, at mga interview niya noon ay sinasabi niya ay handa siyang magpa-aresto, handa siyang hindi po siya magtatago. Pero kabaliktaran po ang nangyari at hindi ho ba't sa Senado ay 2 araw na ata siyang absent. So hindi po alam, wala pong makapagsabi kung nasaan na siya. Pero nag-file po sila ng TRO, ng Temporary Restraining Order sa Supreme Court. So ibig sabihin gusto nilang pigilan kung sakali mang totoo na mayroon na siyang aresto. So noong una ay talagang oo siya na walang problema pag siya ay arestuhin. Pero ngayon ay gusto niya nang magtago sa pamamagitan ng TRO. Hindi siya pwedeng maaresto at yun ay kanilang final. At hindi na rin alam kung nasaan na si Senator Bato. Ang ating pong pakiusap kay Senator Bato ay harapin niya yung ICC man yan o yung Interpol man dahil sinasabi naman niya na wala siyang kasalanan. So at mayroon naman siyang magandang abogado na ibibigay at matalino na ibibigay sa kanya ni Sara Duterte. Pero ngayon iba na yung tema. So ganyan ba talaga ang mga DDS? Kunwari ay matatapang, harapin nila kung ano man yung mga binibintang sa kanila. Pero yung palang pag-file ng TRO ay nangangatog ang kanyang mga kalooban na yan. Siguro, ganun naman ba, di ba? Yung wala kang kasalanan, ay kung ako, sa katayuan niya, ay wala yung mga TRO niyan. Pupunta ako sa husgado, domestic man or international. Nagkataon lamang na yung ICC, doon sila may kaso. So, iba na yung sinasabi ni Senator Bato. Akala ko ba'y bato ka, matibay ka, wala kang inuurungan or ikaw ay malinis, walang kasalanan. Pero bakit ayaw mong harapin ang mga usaping tungkol sa iyong nung panahon mo na ikaw yung namuno sa PNP noon. So sinusunod mo yung mga utos noon ni Digong. Dapat nga kung talagang maka-Duterte ka, makadigong ka. Kung ako sa iyo, pupunta ako sa ICC para masamahan mo si Digong. At least yung matanda naman ay mayroong makausap or mayroong kasama doon. Di ba? Total naman sabi mo ay isa kang niyang alagad o aso, yung sinusunod mo lahat yung gusto niya. Bakit ngayon ay ayaw mong pumunta doon at samahan yung matanda? At lalong-lalo na kung wala kang kasalanan, meron namang mga pera yung mga Duterte yan, handa silang magbigay sa iyo ng dekalibring mga abogado. So ano ang kinakatakutan mo? Bakit mo papaharang sa Supreme Court na yan? So sana ipakita mo yung tapang mo, ipakita mo yung konsensya na wala kang ginawang masama. So yan po si Senator Bato. Hindi yung Thinking Pinoy First ang iniisip niya. Iniisip niya yung kanyang paano siya makasurvive, paano niya maiwasan yung hustisya. Kakaiba ka talaga, Senator Bato. Hindi na yan in-expect na namin yan dahil ngayon nga Duterte.
Duterte supporter ka. Duterte blood, may blood. DNA blood ka na ng Duterte. So ano ba yung ibig sabihin nito na nag-file kayo ng TR ko? So parang simple lang naman, common sense, di ba? Na may siguro tinatago ka o parang acceptance ng mayroon kang guilty ka. So yun naman ay common sense kahit hindi na abogado yung mga nakakarinig sa iyo or mga eksperto sa politika o sa batas, pag gano'n gusto mong ipatigil, ibig sabihin meron kang kinakatakutan. So yun po. So itong si Bato, although buong Pilipino, karamihan, mayorya ay gusto siyang litisin din. Pero sa parang yung kanyang asta, lalo na yung kanyang legal team, yung nag-advise sa kanya na gusto nilang harangin yung pag-aresto kung mayroon mang aresto na manggagaling sa warrant arrest na manggagaling sa ICC o sa Interpol. So yun po, hindi po yung totoo yung sinasabi niya noon na handa siya, matapang siya, wala siyang kasalanan, pero kabaliktaran po. Yan po ang tatak ni Bato, yan po ang tatak Duterte. Iba yung sinasabi, pero pag nandyan na, ay iba na naman yung kanilang sinasabi. So, hindi ko alam bakit mayroon pa rin mga butante, mga tao na panatiko sa mga ganitong uri ng mga politiko. Yan po si Bato. Sana nga ay mayroon ng arrest warrant at ni-expect na natin yan. Alam na ng tao at alam rin niya siguro na maaresto na siya. Kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw, susunod na buwan siguro. Yan po yung nating news tungkol kay Bato. Ang pangalawa po naman ay yung ating makikiramay tayo sa pamilya niyang Enrile, kasi alam po natin na pumanaw na si Juan Ponce Enrile. So, siguro alam po na lahat ng mga generasyon ito, parang from alpha to millennials to XYZ, baby boomers, hanggang sa mga silent generasyon, kasi 101 ba naman So lahat na ng presidente napagservisyohan nito, parang 50 years in service yata dito sa gobyerno natin. So siya yung parang hinasabi nung buhay pa siya yung living legend ng politika. Para bang yung mga panahon namin noon, si living legend na basketballista si Robert Jaworski, di ba? Yung mga panahon ng Crispa Toyota, yun, tawag na kay Robert Jaworski, baka yung mga kabataan dito, yung mga alpha millennials, hindi kilala si Robert Jaworski, yan nyo po siya, sikat na sikat po, living legend po yan. So parang ganyan din po si Enrile nung buhay pa siya. Although sa politika nga hindi ba, meron talaga yan, meron yung hindi mo pwedeng kaibigan lahat. So may mga kaaway, may masaya dyan na kasi pumanaw na, mayroon naman na malulungkot. Sabi nga ni Jackie sa interview niya kanina sa DZMM, yung si Jackie yung anak po niya, na mayroon din namang mga masaya na. So sabi niya mag-inuman na lang kayo, yung mga masaya na siya ay pumanaw na. Pero ganyan po, alam naman natin na ganyan ang politika. Pero sa katapusan naman po lahat, ay pag namatay naman po ang politika, ay doon mo makikita naman yung mga opposition at yung mga pro and anti na magsama-sama sa kung saan mang himlayan na for sure dyan sa Senado ay dadalhin niyan si former Senate President Juan Ponce Enrile. So marami po siyang posisyon noon panahon. Alam nyo naman po siguro nangyari yung sa 1986 Revolution. So siya po yung talagang isa sa mga kaya nagkaroon ng 1986 Revolution. Pero
before that, talaga siya po yung parang sinasabi natin kanang kamay o yung talagang kasama ni Ferdinand Marcos Sr. noon. Kasi nga siya yung Secretary of National Defense noon, panahon na yun. At marami pang mga posisyon ang kanyang mga naging posisyon sa panahon ni Marcos. At siya po ay, pero nakita man natin na survival talaga itong si Enrile. Dahil lahat ata ng mga sa gobyerno noon, I remember nung 1986 revolution, nung mayroong Senate election noon, out of the 24, siya lang yung opposition na pumasa or na nanalo sa 24 na seats ng Senado noon, number 24 pa. So before, then after that, palagi siyang nanalo sa hindi siya nawawala sa politika noon. Although minsan lang natalo ito nung tumakbong pagka-presidente. Yun. Pero pag yung senador palaging nananalo yan, kahit opposition siya or pro, panalo palagi yan. Palaging nananalo. So dahil nga siya alam po naman ng opposition at saka mga pro na talagang mautak, kakaiba yung kanyang talino, lalong-lalong sa batas. So, lahat naman ng mga opposition ay saludo sa kanya. In terms of his talagang intelligence, especially sa mga batas na tungkol sa Senado or anumang batas, siya yung tinitingala, lalong-lalo na yung mga senador natin ngayon. Nakita nyo naman dun sa mga privilege speech ng mga senador. So of course, lahat siguro, maraming mga nalungkot din, pero marami siyang naiambag sa politika sa Pilipinas. Although mayroon siya mga problema noon, siya po ay naging na in prison dahil nga sa PDAP scam din but after that absuelto rin siya. So ganun po naman ang politika sa atin. Kaya condolence sa family Enrile. At sabi nga ni Jackie sa interview niya kanina na tinanong kasi siya kung ano ba habilin ni Enrile. At ang habilin nga niya ay para kay PBBM. So parang sinabi ni Jackie na dediretso na lang siya kay PBBM kung ano man yung habilin ng kanyang ama. Pero ang parang sinabi ay tungkol na sa paano makakatulong sa Pilipinas. So iniisip pa rin bago mamatay nung matandang si Enrile na tungkol sa paano ba giginhawa ang Pilipinas. So yung mga detalye ay ibibigay ni yung huling bilin o kahilingan ni Enrile ay para kay PBBM. So ganun naman no sa yun yata pag namamatay ka na, siyempre gusto mo na yung maghabiling ka ng, so ang iniisip pa rin ng matanda ay para sa Pilipinas, so para sa ikabubuti. So hintayin po natin yung huling bilin ni Enrile na si Jackie ay mismo ang magsasabi kay PBBM. So yun po. So may masaya, may malungkot na pumanaw na si Enrile, pero naniniwala ko na yung kanyang katandaan, marami siyang naibigay na or naiambag naman sa politika. So whether you pro or anti, yun po yung aking iniisip na marami rin siyang naiambag dyan sa Pilipinas, lalo na sa paggawa ng batas dyan sa Senado. So yung malungkot, yung mga maka-Enrile at yung makaantay ay masaya. Sabi nga ni Jackie, inulit ko, mag-inuman na raw daw kayo. So yung panghuli po nating topic ay kay PBM. Hindi po ba yung kanina lang ay nagbigay ng report si PBBM
kung ano na nga ba ang nangyari sa flood control anomalies ng after his SONA, di ba, mga after August, September, after 3 months na. So marami siyang makikita nyo po sa website, sa lahat po ay yata ng mainstream media, or kung gusto nyo makita yung kabuuan ng kanyang report, meron din question and answer doon, ay pupunta kayo sa RTBM. Yun po yung government television network po ng Pilipinas, or you can search the PCO also. So yun, nag-report siya kung ano na yung nangyari. So suma total, ang sasabihin po natin dito na yung kanyang gusto talagang mapanagot yung mga involved sa anomaly na to. May starting from the government officials, mga kilala po natin yan, mga district engineers, kasabwat yung mga contractor, at may mga kasabwat na mga politiko, from congressmen to senators. So mayroon na pong mga naisampa sa ombudsman at nadala na at dadalhin pa sa Sandigan Bayan, at doon lilitisin, at marami nang nakita po yung sa news na yun. Bilyon ang kung sakaling prosecute ito, mga involved na to, at sila ay convicted, ay hindi lang po sila ay makulong, at kundi bilyones, more or less mga 200 billion po ang ma-profit na makukuha sa maibalik nila. Dahil nga doon sa AMLAC din, maraming mga nakita doon na talagang dapat ay maibalik yung pera. So mga more or less 150 to 200 billion po yung maibabalik sa kaban ng bayan. At yun nga, yung tayo sa sigurado, yung mga diskaya, yung mga alam niyo po yun, nandun po sa mga report yun. So sigurado tayo na, sabi niya na this December for sure mayroon ng magpapasko sa kulungan. Sana nga ay magtotoo. So yun kanyang report, mayroon ng mga magpapasko sa kulungan this December. Hopefully mayroon pang within the next week, mayroon pa rin mga panibagong kakasuhan ayon sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. So nagkaroon din sila ng conference na mayroon silang mga panibagong mga senador at mga pribadong tao, mga kontratista na iaano rin sa file din ng case sa ombudsman. So this is a good sign. At least may talagang mangyari, dahil alam po naman natin na si PBBM po yung nagsimula ng lahat. Although mayroong mga faction na siya ay gustong parang isisigwe sa kanya na siya yung may kasalanan. Hindi po. Huwag po tayong maniwala yun, dahil huli man ng lahat. Pero siya po talaga yung nagsiwalat niyan. Siya yung gustong nagpaimbestiga at gustong mapanagot ang mga taong nagnakaw, gumawa ng mga anomalya sa flood control sa Pilipinas. So marami pong gusto siyang pabagsakin. Huwag po kayong maniwala doon. Mayroong mga destabilization plot. At sabi nga ni former Senator De Lima na mayroong mga ganong timbre, mayroong mga ganong galawan. Pero ang gusto nila, kaya mayroong mga rally, ay yung mapanagot yung mga sangkot sa mga anomalya, hindi yung mapababa si PBBM. Pero mayroong mga faction, alam po naman natin na gusto nila na siya, kasi nga sila ay matatamaan siya, kaya gusto na nilang tanggalin o ipatanggal or anumang paraan ay mawala sa pwesto si PBBM. So si PBBM po
ay talagang working hard. Ngayon lang ako nakakita ng presidente na talagang trabaho lang ng trabaho. Binabanatan lang siya ng binabanatan. So trabaho, binabatikos siya, gusto siyang pababain, pero trabaho ng trabaho pa rin siya. So panawagan ko po sa lahat ng tao na pagdasal natin yung kalusugan ng presidente. Pagdasal natin na kanyang matapos yung kanyang termino. Pagdasal natin na walang mangyaring masama sa kanya at sa kanyang pamilya at sa kanyang administrasyon. Siya po'y nagtatrabaho. Siya po'y ganyan po sanang isipin natin na kung sino man po yung leader na binoto ng tao, ng karabihan, ay ating susuportahan. So huwag pong magpabudol sa ilang grupo na gusto yung kunin yung kanyang pwesto. So yung mga lahat ng generasyon ay sama-sama po tayo na suportahan siya, at yung mga tao na gustong magpabagsak, yung may mga demonyong adikain, ay sila po dapat ay pabagsakin natin. Ay huwag po silang pahintulutang ma-attain nila yung kanilang goal na pabagsakin si President Marcos po. So hopefully, yun nga, it's a good news yung kanyang report at report ng ICI, ganun din kay Secretary Hizon ng DPWH, ay mapaparusahan, makonvict, ma-arrest, ma-jail na mga may kasalanan sa flood control anomalies at mga iba pang mga infrastructure anomalies. Sana ituloy-tuloy po ang ganyang gawain ng mga ICI para sana hindi lang sa DPWH, sigurado po natin na lahat na ahensya ng karamihan ng ahensya dyan sa gobyerno ng Pilipinas, sa Bureau of Customs, lalong na sa Bureau of Customs, marami rin po niya mga anomalya. Sana maayos na po sana lahat yan, dahil po yan sa corruption na yan kaya naghihirap ang ating bansa, kaya maraming mga businessmen multinational lang hindi pa rin pumupunta sa Pilipinas. So yung mga Pilipino na anti-Pilipino, anti-government, ay sana po sila yung mapabagsak. Sana po sa susunod na eleksyon ay wag nang iboto mga yon, dahil hindi po sisigla ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi po tayo babangon ng talagang raragasa na sa Asia. Hindi tayo po dapat ay nung mga panahon ng senior noon si Marcos ay hindi naman tayo kulelat ng usaping ekonomiya. So yun po ang panalangin natin na magtagumpay ang administrasyon ito at hindi po magtagumpay yung mga nais na siya'y pabagsakin, nais pabagsakin ang Pilipinas, dahil pag yun po ang gusto nila, para sila ang papalit at mag-ari-arian muli. Kilala nyo na po ang mga lahing ito, kilala nyo po ang mga uri ng mga politikong ito. Huwag na po sana silang mga iboto noon sa 2028. So with that, sana po ay mag-like and subscribe kayo sa aking YouTube channel bago na Thinking Pinoy First. Sana po ay dadami tayo para makapag-live tayo pag mayroon na po tayong 50 subscribers po. So God bless us all at magandang araw, gabi po sa inyong lahat muli. Please like and subscribe sa Thinking Pinoy First. Maraming salamat po.